Sophie Whitman ang pangalan ko. Nawawala ang asawa ko, si Justin Clark. Justin Clark? Ma'am, iligal ang pag-file ng maling report gamit ang pangalan ng iba. Kilala ng lahat kung sino si Mrs. Clark. Pangalan ng iba? Ako ang asawa ni Justin. Bulag na ako sa loob ng 5 taon. Hindi pa ako nakalabas. Paano ako makikilala ng mga tao? Kung ipipilit mo, pakibuksan ang TV. Nandyan si G. Clark. Hello? G. Clark, sino ang pinakagusto mong makita ngayon? Ang mahal kong asawa, si Sophie Whitman. Siyempre, Justin. Sige, samahan natin ang asawa ni G. Clark. G. Clark. Si Bibi Sophie Whitman, sa entablado. Siya si Sophie? Sino ako? G. Clark, ano ang New Year's wish mo? sana ang mahal kong asawa ay maging maayos ang panganganak. At laging ligtas. At masaya. Salamat, honey. Boses iyon ni Yvette. Imposible. Hindi ito totoo. 5 taon na ang nakalipas, isang aksidente sa kotse ang nagpabulag sa akin. At si Yvette Lawson, nakamukha ko, ay ipinasok sa kama ni Justin. Justin, ang tagal kitang hinintay. Bakit ang tagal mo? Lumabas ka. Si Sophie lang ang mahal ko. Kahit sino nakahawig niya, palagi siyang tinatanggihan ni Justin. Nakakadiri lang sa akin. At pagkatapos, nag-propose siya sa akin. Babe, magparehistro tayo ng kasal bukas. Kahit lahat ay tutol, gusto kitang maging Mrs. Clark ng opisyal. Justin, sabi mo, ako lang ang mahal mo. Sabi mo, nakakadiri sa iyo ang kahit sino nakahawig ko. Bakit siya ang katabi mo bilang asawa mo? Hahanapin ko siya. Haharapin ko siya. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Honey, anong problema? Nakikita ko na. Tiningnan siya ng doktor. Mga minor na sugat lang, walang seryoso. Pero hindi sila sigurado kung kailan siya gigising. Si Justin, kailangan kong sabihin sa kanya na bumalik na ang paningin ko. Tapos, tatanungin ko siya kung ano ang nangyayari sa pagitan niya at ni Yvette. Justin, 5 taon na. Hanggang kailan mo pa balak na magpanggap si Yvette bilang si Sophie? Hindi ko ring alam. Noon, ang mga direktor sa Clark Group ay nagtulungan para pigilan akong pakasalan ang isang babaeng bulag. Pero masyado kong minahal si Sophie. Wala akong nagawa kundi magsinungaling sa kanila at sabihing bumalik na ang paningin niya. Kaya pinapanggap ko si Yvette bilang siya para makadalo siya sa mga event ng kumpanya bilang asawa ko. Pero ang mga matitigas na ulong direktor na iyon ay namatay na o nagretiro na. Bakit ka pa ring umaarte? Buntis si Yvette. At saka, sa tagal ng pagpapanggap, sa tingin ko ay tunay na nahulog na ang loob ko sa kanya. Nababaliw ka ba? Nakalimutan mo ba? Ang driver sa aksidenteng iyon ay kapatid ni Yvette. Tumigil ka. Kapatid niya iyon, wala iyon sa kanya. Inosente siya. Pero kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nabulag si Sophie at hindi sana siya tumigil sa pagsasayaw. Kung malaman niya, Hindi niya malalaman. Mula nang mabulag siya, dito ko siya pinanatili para magpahinga.
Nag-install ako ng mga device na pumipigil sa signal sa buong villa. Basta nandito lang siya, hindi niya malalaman ang nangyayari sa labas. Naghihintay sa akin si Yvette. Umalis ka na. Dati kong inisip na ito ay isang tahanan ng pag-ibig at kaligayahan. Pero ito pala ay isang kulungan lang para ikulong ako. Para sa'yo itinayo ko ang villang ito. Sakto ito para sa isang bulag. Ang mga mata ko, magiging hadlang sa karera at buhay mo. Paano kung makinig ka na lang sa pamilya mo? At maghanap ng normal na pakakasalan? Hindi pwede. Mahal? Mula ngayon, ako na ang magiging mata mo. Simula sa sandaling ito, ikaw na lang ang para sa akin. Justin, marumi ang pagmamahal mo. Ayaw ko na nito. Hayaan mong ang peking pag-ibig na ito at ang hawla na tawag mo ay pagmamahal ay magsabay na maging abo. Nick, sabi mo pwede akong bumalik sa dance troupe anumang oras sa loob ng 5 taon. Totoo pa ba yun? Siyempre, ang mga fans mo sa Northern Cans ay naghihintay sa kanilang prinsesa ng ballet. Nangungulila silang makita ka ulit. Kailangan kong maghanda at 5 araw. Ang proseso no travel documents. Pero, papayag kaya si Justin na umalis ka? Huwag kang mag-alala. Iiwan ko ang bangkay ko para sa kanya. Anong sinabi mo? Anong ibig mong sabihin? May iba nang nahanap si Justin para pumalit sa akin bilang Mrs. Clark. Kung ganon, mawawala na lang ako ng tuluyan sa buhay niya. Mahal? Mahal. Mahal. Salamat sa Diyos. Okay ka lang. Salamat sa Diyos. Kung mawawala ka, ayokong mabuhay. Sophie, akala ni Justin, nasa loob ka, pumasok siya at muntik nang madaganan ng chandelier. Justin, ilalagay mo sa panganib ang buhay mo para sa akin. Pero paano mo kayang magmahal ng 2 babae ng sabay? G. Clark. Gusto ko talagang makita kung paano kayo magtatanghal sa harap ko. Justin, sino yan? Isang business partner. Nandito siya para magkita kami. Hintayin mo muna ako sandali. Bakit ka pumunta rito? Hindi ba't sinabi kong gabi na ako darating para samahan ka at ang baby? Pero sobrang namimiss kita. May utang na loob ako kay Sophie at gusto kong bayaran iyon. Wala kang utang sa kanya. May utang ako sa iyo at sa baby. Dahil pinagamit ko sa iyo ang pangalan niya. Justin, sino yan? Sophie.
Sobrang busy ako nitong mga nakaraang araw, kaya kumuha ako ng nutritionist para alagaan ka. Magbati kayo. He. Geenige, Whitman. Kumusta Genge, Whitman? Tinawag niya akong Miss Whitman at hindi Mrs. Clark. Hindi siya itinama ni Justin. Yusta, Sophie. Inaayos na ngayon ang nasunog na kwarto. Pero ang ibang parte ng bahay ay nalinis na. Sia. Pasok na tayo. Mahal, See? Hoy, sandali lang. anong ginagawa mo? Tara na. Sophie, ginawan ka ni Yvette ng chicken soup. Subukan mo. Kain na tayo. Baliw, ang cute-cute mo. Ganyan din tayo ka-sweet dati. Pero ngayon, ibang tao na ang pinapakitaan niya ng ganyang pagmamahal. G. Clark, tulad ng hiling mo, narito ako para suriin ang mga mata ni G&G. Clark, Nalaman na ba niya? G. Clark, ang mga mata niya. Usap tayo sa aking pag-aaralan. Doktor, kumusta ang mga mata ng asawa ko? Maayos na ang mga mata ni Geng. Clark, mayroon akong espesyal na gamot. Kapag ginamit niya ito, makakakita na siyang muli. Ano naman kung makakita ako? Hindi na kami maaaring bumalik ni Justin. Sa larong ito na puno ng kasinungalingan at panlilinlang, mas gugustuhin ko pang manatiling bulag. Sa ngayon, gusto ko lang makalampas sa huling 5 araw at tuluyan nang umalis dito. Hindi niya ito kailangan. Hindi ba sinabi sa iyo ni Dr. Bartlett? Sa nakalipas na 5 taon, hiningi ko lang sa kanyang ireseta ang pinakapayak ng mga suplemento. Pero may pagkakataon pang gumaling ang mga mata ni G&G. Clark, Kung makakita siya, ano na ang gagawin ni Yvette?
Justin? Ang lahat ng kalituhan, takot, at kawalang magawa na naranasan ko. Sa loob ng 5 taon na pagkabulag, ay dahil lahat sa iyo. Gigibain ko ang lahat ng magagandang alaala mo sa isipan ko. Tulad ng larawang ito. Mahal. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Wala. Nagsisira lang ng maling dokumento. Dokumento? Parang pamilyar ito. Whitman. Maligayang kaarawan. Anong amoy yon? Sophie, tingnan mo kung gaano kaganda ang mga bulaklak na ito. Magugustuhan mo talaga ang mga ito. Oh, pasensya na. Nakalimutan kong hindi ka makakita. Palaging mapagpatawad si Sophie. Hindi siya magagalit. Sige na, tanggapin mo na. Alam ni Justin na allergic ako sa mga liryo, at ang amoy ng mga bulaklak na ito ay talagang kakaiba. Whitman, pasensya na po. Hindi ko alam na ayaw mo pala ng mga liryo. Sophie, huwag kang magpakabata. Maalalahanin na regalo yan ni Yvette. Kahit hindi mo gusto, hindi mo pwedeng itapon ng ganyan. Ayos lang yan, Justin. Kasalanan ko lahat dahil wala akong silbi. Pero may isa pa akong sorpresa. And Whitman, nakita ko ang asong ito sa tambakan ng basura. Maari mong sanayin ito bilang iyong asong gabay. Ingat. Justin! Tulong! Natatakot ako! Ayos lang. Poprotektahan kita. Wag! Tigilan mo yan! Bitawan mo! Bitawan mo ang binti ko! Justin! Justin! Sagipin siya. Pakiusap, sagipin siya. Kung mamatay siya, kasama kayong lahat. Justin, alin ba ang totoong ikaw? Swerte mo talaga. Malubha ang mga sugat mo, pero nakaligtas ka. Huminahon ka. Delikado kagabi. Isang surgeon lang ang nasa buong ER. Ang pamilya ng isang pasyente ay iginiit na unang tingnan ng doktor ang asawa niya. Sabi niya, buntis ito. Buti na lang, sige ENG. Clark ay mga gasgas lang ang nakuha. Kaya may oras ang doktor para iligtas ka. Sige, Ingi. Clark? Siya nga pala, nasaan ang pamilya mo? Wala akong pamilya. Mahal. Mahal.
Naghanda ako ng pagkain para sa iyo. Tikman mo! King, Whitman, ang bait ng asawa mo sa iyo. Gienejing, Whitman, dapat ay makakapaglakbay ka na sa loob ng 2 araw. Ang mga taong talagang gustong umalis karaniwan nang iniisip na kahit ang pamamaalam ay sayang lang sa oras. Isang araw na lang. Makakaalis na rin ako. Dexter Hunt, anong karapatan mong dakpin ako? Gusto mo yan? Ang pamilya mo. Ang kumuha ng lupain ng pamilya namin at nagpabangkarote sa amin. Hindi ka makakatakas ng walang kapalit. Pero, ang pagkuha lang ng buhay mo ay napakadali para sa'yo. Ano ang gusto mo? Tigil! Pakawalan mo sila. Ibibigay ko ang kahit ano. Ginoong Clark, swerte mo talaga, ha? May 2 ka pang babaeng kasama. Paano kung maglaro tayo ng isang maliit na laro? Manatili ka sa loob ng refrigerated truck ng kalahating oras. Ginoong Clark, pumili ka ng isa. Justin, sagipin mo ako. Justin, nagugustuhan ko rin. Kung sino ang pipiliin mo. Ang pipiliin ko. Pipiliin ko. Si Sophie ang pipiliin ko. Si, ang tapang ng desisyon mo, G. Clark. Justin, natatakot talaga ako. Okay lang. Nandito ako. Pakawalan mo siya. Tapos na ang oras. Papatayin mo siya. Sophie. Sophie, okay ka lang ba? Anong ginagawa mo? G. Clark, huwag magmadali. Ang laro ay hindi pa tapos. Pangalawang laro. Ang ganda sa tubig. G. Clark, ang init ngayon. Sino sa kanila ang gusto mong pabagsakin? Si Sophie ba? O si Yvette?
Pipiliin ko. Si Sophie ang pipiliin ko! Justin! Sophie, pasensya na. Hindi kakayanin ng katawan ni Yvette. Sophie, pasensya na sa pagpapahirap sa'yo. Gawin mo. Sophie! Saklolo! Tulungan niyo ako! Sophie! Sophie! Sophie, pasensya na. Babawi ako sa iyo. Di na kailangan. Justin, hindi ko kailangan. Ang pag-aalaga mo, ang mga paghingi mo ng tawad, o kahit ikaw man. Anong sinabi mo? Ngayon, maglaro tayo ng mas nakakakilig. Ikatlong laro. Tigilan mo to. Ibibigay ko sa iyo lahat ng ari-arian ko. Hayaan mo na kaming umalis. Pero, di ako nagtitiwala sa iyo. Ganito na lang. Isang tao sa inyo ang maiiwan bilang hostage. Kapag nakuha ko na ang pera, pakakawalan ko siya. Sige. Mr. Clark, sa pagkakataong ito, sino ang pipiliin mo? Yvette. Ikaw. Justin, dadalhin ko ang anak mo. Di mo pwedeng ilagay sa peligro ang anak natin. Justin, sumasakit ang tiyan ko. Parang nagkaka-miscarriage ako. Yvette. Yvette, ayos ka lang ba? Dexter, kung gusto mo ang pera, siguraduhin mong ligtas si Sophie. Baliw. Di naman siya makakatakbo. Tara, uminom tayo. Justin, ang sinasabi mong matibay na pagmamahal at perpektong pagtutugma ay walang kwenta. Kung may susunod na buhay, hindi ko na nais na mahalin ka ulit. Sigurado ka bang ayaw mong magpabantay? Sigurado ako. Marami pa akong gagawin. Dati, paraiso ito na ginawa ni Justin para sa akin. Pero ngayon, hindi na ito sa akin. Ito ang aking aparador. Pero ngayon, puno na ito ng mga damit ni Yvette. Dito ako nag-ensayo ng pagsasayaw. Dito ako pinagpawisan ng husto. Ngayon, puno na lang ito ng alikabok. Hindi pa man ipinapanganak ang sanggol ni Yvette, inaagawan na nila ako ng espasyo.
Mukhang desperado ka na talaga na maging reyna ng bahay na ito. Limang taon na ang nakalipas. Si Justin mismo ang pumunta sa Rochester para pumili ng brilyante at ipagawa ang singsing na ito. Inabot ito ng kalahating taon at kininis ng mahigit 30 milyong beses. Mula nang isuot ko ang singsing na ito, hindi ko na ito tinanggal. Justin, ikaw ang nag-alaga sa akin ng higit sa lahat. Sa kasal natin, ipinangako mo na mamahalin mo ako magpakailanman. Pero ngayon, para protektahan si Yvette, itinago mo ang katotohanan sa akin. Pinanood mo akong pahirapan ng mga kidnapper at iniwan mo ako sa impyernong iyon. Justin, ayaw ko na. Nang singsing na ito, Tara na. Hey guys, do what? may lighter ka ba? Ito lang ang meron ako. Pwede na yan. Paalam, aking dating mainit at maginhawang tahanan na ngayon ay hawla. At impyerno na lamang. Tara na. Hello? Luca? Justin? Sigurado ka bang nakalabas na si Sophie sa bahay ni Dexter? Sigurado ako. Chinek ko na ang ospital. Sabi ng doktor, umalis si Sophie pagkatapos magpabenda. Kakaiba yon. Kung nakalabas na siya, bakit hindi pa ako tinatawagan? Iniwan mo siyang mag-isa sa ganoong lugar. Siyempre galit siya. Bukod pa riyan, narinig niyang buntis si Yvette ng anak mo. Wala akong magagawa noon. Sige, hahanapin ko siya at bawi ako sa kanya. Alam mo naman, hindi naman siya talagang nagagalit sa akin. Hindi mo siya pwedeng ganyanin dahil lang mahal ka niya. Paano kung mawalan siya ng pag-asa sa'yo at gumawa ng mapanganib? Bulag siya. Kung aalis siya, saan pa siya pupunta? Sige, ibibaba ko na. Hahanapin ko na siya ngayon. Wala ng pamilya si Sophie sa mundong ito. Saan pa siya pupunta? Kundi sa villa? Isang liko na lang. Sophie, hintayin mo ako. Babalikan kita. Ano? Bakit nasusunog ang villa? Anong nangyari? Hello, hindi serbisyo ang numerong tinawagan mo. Hindi serbisyo? Paano naging hindi serbisyo? Justin, dadalhin ko ang anak mo. Hindi mo pwedeng ipagsapalaran ang anak natin. Dexter, kung gusto mo ang pera, siguraduhin mong ligtas si Sophie. Bukod pa riyan, narinig niyang buntis si Yvette ng anak mo. Paano kung mawalan na siya ng pag-asa sa'yo at gumawa ng matinding bagay? Nasaan si Sophie? Saan siya pumunta?
Imposible. Talagang imposible. Mahal na mahal ako ni Sophie. Imposibleng magpakamatay siya dahil lang sa maliit na bagay. Doktor, kailan siya magigising? Kung hindi siya magigising ngayong araw, may posibilidad na hindi na siya magigising. Nasaan ako? Anong nangyari? Justin, gising ka na sa wakas. Sino ka? Justin, ako si Yvette. Hindi mo ba ako naaalala? Hindi kita kilala. Nasaan ang asawa ko? Nasaan? Si Sophie? 3 araw kang walang malay pagkatapos ng aksidente sa kotse. Grabe ang pag-aalala ko. At ang unang tanong mo ay kung nasaan si Sophie. 3 araw? Ngayong araw sana ay ang araw na plano kong mag-propose kay Sophie. Sophie, 3 araw mula ngayon ay birthday mo. Sa panahong iyon, sisiguraduhin kong maghahanda ako ng isang grand proposal para sa iyo. At pagkatapos noon, maghahanda ako ng isang perpektong kasal para sa iyo. Wala akong pakialam sa mga seremonyang ito, basta't magkasama tayo. Kailangan kong umalis. Malamang nag-aalala ng sobra si Sophie. Kailangan kong hanapin siya. Justin. Nasaan ang singsing? Nakita mo ba ang singsing na inihanda ko para kay Sophie? Nakita mo ba ang singsing na inihanda ko para kay Sophie? Justin, anong nangyari sa'yo? Anong pinagsasabi mo? Hindi ba ibinigay mo sa kanya ang singsing 5 taon na ang nakalilipas? Justin, nawala ba ang mga alaala mo? Imposible. Justin, talaga bang hindi mo na ako naaalala? Umalis ka na! Justin, ako si Yvette Lawson. Mahal na mahal mo ako. Paano mo ako makakalimutan? Mahal kita? Huwag mong isiping dahil medyo kamukha mo lang siya, ay mahuhulog na ako sa'yo. Ang mahal ko ay ang kanyang natatanging kaluluwa. Ni isang hibla ng kanyang buhok, hindi mo kayang pantayan. Kung magpapatuloy kang magsalita ng kalokohan, hindi kita palalampasin. Justin. Imposible. Nakalimutan niya ako. Nakalimutan nga niya ako. Wala nang saysay ang lahat ng plano ko nitong nakalipas na 5 taon. Ngayon, hindi pwede ito. Kung makakalimutan niya ako, ang paggamit sa bata para makuhang ang yaman ng pamilya Clark ay hindi na magiging madali. Mukhang kailangan ko ng ibang plano. Mag-ingat ka. Luca, tamang-tama ang dating mo. Bakit may babae sa kwarto ko na kamukha ni Sophie? Sino siya? Nasaan si Sophie? Si Sophie. Sabi niya, maglalakbay siya sa Northern Cans. Hindi siya babalik sa loob ng ilang panahon. Nang gasa. Nagsisinungaling ka! Nagsisinungaling ka. Ikakasal na kami ni Sophie sa ilang araw. Paano siya aalis ngayon? Sige, ayaw mong sabihin sa akin, ha? Hahanapin ko siya ng mag-isa. Justin, kailangan mong magpahinga. Komplikado ang sitwasyon ninyo ni Sophie. Ipapaliwanag ko lahat kapag gumaling ka na.
Ano ito? Sabihin mo sa akin. Ano ito? Ikaw lang ang para sa akin. Justin, sagipin mo ako. Si Sophie ang pipiliin ko. Ang ulo ko. Ang sakit na masyado. Justin, sagipin mo ako. Justin, bakit hindi ako makakita? Natatakot ako. Ang lamig. Sobrang lamig. Boses ni Sophie yan. Bakit siya umiiyak? Sino ang nambuli sa kanya? Justin, ayos ka lang ba? Kaninong dugo ito? Sabihin mo ngayon din. O kung hindi, huwag kang magalit kung magiging brutal ako. Kung ipipilit mong makita siya, siya, dadalhin kita sa kanya. Ito ba ang daan papunta sa villa? Bakit parang wala akong maalala na ganito ang itsura nito? Na-injure ang ulo mo sa aksidente, kaya nawala ang ilan sa mga alaala mo. Nat, sa totoo lang, nawala ang ay 5 taon mong alaala. Ano? Ibig mong sabihin, 5 taon na ang lumipas? Limang taon. 5 taon na pala. Ibig sabihin, kasal na kami ni Sophie. Meron na siguro kaming anak. Luca, ama na ako ngayon, di ba? Hindi, teka. Kung kasal na kami, anong ibig sabihin itong wedding ring? At kaninong dugo ito? May nangyari ba kay Sophie? Magsalita ka. Anong nangyari kay Sophie? May nagawa ba akong mali na ikinasama ng loob niya? Sabihin mo sa akin para makapag-sorry ako sa kanya. Nandito na tayo. Tingnan mo mismo. Anong lugar ito? Bakit mo ako dinala rito? Hulaan mo na ang lugar na ito. Ang tahanan mo kasama si Sophie. Anong sinabi mo? Ang bahay natin? Paano ito nangyari? Si Sophie? Nasaan siya? Sabi ng rescue team, sobrang lakas ng sunog. Siya, hindi nakalabas. Tumahimik ka! Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka sa akin. Imposible. Hindi pwedeng patay si Sophie. Mali siguro sila. Hindi pwedeng mamatay si Sophie. 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 Nasaan ka na? Hinanap kita. Nasaan ka na? Sophie. Justin? Sophie. Huwag mo itong gawin. Pakiusap. Umalis ka. Nababaliw na ba kayong lahat? Bakit hindi ninyo siya nailigtas? Dapat buhay si Sophie. Sophie? Sophie? Pasensya na. Hahanapin kita. Sophie! Tama na. Justin, akala mo aksidente lang ang sunog na ito? Si Sophie ang nagpasimula nito. Ayaw na niyang mabuhay. Ano ang sinabi mo? Anong sinabi mo? Sabihin mo ulit. Sabi ko,
Si Sophie mismo ang naglagay ng apoy. Binasa ng gasolina ang loob at labas ng villa. Hindi niya binalak na makalabas. Hindi maaari. Imposible. Nagsisinungaling ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsisinungaling ka. Napakaliwanag at masiglang tao. Ni Sophie. Kahit anong dumating sa kanya, palaging positibo at hindi sumuko. Sabihin mo sa akin, paano kaya ang isang tulad niya ay magpapatiwakal lang? Nagsisinungaling ka, di ba? Bakit niya gagawin to? Hindi mo ba alam? Traitor ka sa kanya. Dahil sa ibang babae. Hindi maaari. Tapat ako kay Sophie. Kahit magwakas ang mundo, hindi ko siya ipagkakanulo. O talaga? Hindi ipagkakanulo? Dapat i-record ko yung linya mo para marinig mo pag bumalik na ang memorya mo. Anong ibig mong sabihin? Ako ba? Ako ba talagang nagtaksil kay Sophie? Imposible yon. Imposible yan! Pinagkanulo mo siya. At ang ginawa mo ay tunay na kalupitan. 4. By hand. Sabi mo, ikaw ang magiging mata niya. Pero kahit alam mong pwedeng gumaling ang paningin niya, tumanggi kang gamutin siya. Nagsasalita ka ng katarantaduhan. Gusto ko siyang magkaroon muli ng paningin, higit kanino man. Hindi ko magagawa yon. Ipinagtatanggol mo ang bagong kasintahan mo. Justin, sabi mo, mamahalin mo si Sophie magpakailanman, pero bigla kang nakipagrelasyon kay Yvette. Pinagbuntis mo pa siya. Ako si Yvette Lawson. Ako ang pinakamamahal mo. Paano mo ako makakalimutan? Hindi pwede. Walang makakapalit kay Sophie sa puso ko. Ni hindi ko nga maalala kung sino yung babaeng niya na si Yvette. Paano ko ipagkakanulo si Sophie dahil sa kanya? Hindi mo naaalala? Ipapaalala ko sa'yo. Habang kayo ni Yvette ay nag-e-enjoy, nag-iisa lang si Sophie, naghihintay sa'yo sa dilim. Minsan sinabi mo na kahit anong mangyari, magtutulungan kayo ni Sophie at aasahan ang isa't isa. Pero ano ang ginawa mo? Para protektahan ang maruming sekreto mo? Ikinulong mo siya, isang bulag, nag-iisa sa vilang ito na walang signal ng cellphone at pinutol mo siya sa mundo. Hindi. Hindi. Imposible. Hindi ko ginawa yon. Hindi. Mahal na mahal ko si Sophie. Hindi ko kailanman sasaktan siya. Mas gugustuhin kong saktan ang sarili ko kaysa saktan siya. Mas gugustuhin ko pang saktan ang sarili ko kaysa saktan siya? Justin, ang tunay na pumatay kay Sophie ay ikaw. Ikaw ang sumira sa puso niya. Ngayon, nakalimutan mo na ang lahat at nagpapanggap kang mapagmahal. Patay na si Sophie. Namatay siya sa kulungang ito na nilinlang mo siya, kung saan siya nakulong ng 5 taon. Hindi mo na kailanman. Mababayaran iyon sa kanya. Hindi. Imposible. Imposible. Talagang imposible. Imposible. Mag-overtime ako ngayon. Magpahinga ka ng maaga mamayang gabi. Huwag mo akong hintayin. Si. Sophie, nasa meeting ako ngayon. Tatawagan kita mamaya. Sophie? Talagang napaka-busy ko lang nitong mga nakaraang araw. Kapag tapos na ako sa trabaho, dadalhin kita sa concert. Maganda yan. Sophie? Hindi ko talaga sinasadya na makalimutan ang birthday mo. Marami lang talagang nangyayari sa trabaho. See ya.
Justin Clark. Ano ba ang ginawa ko? Paano nangyari na ang isang malaking kumpanya ay kailangan pang magpa-overtime ang CEO? At nakalimutan ko talaga ang birthday ni Sophie. Ang talino niya. Tiyak alam niya. Ngayon, nagsisisi ka na? Noong paulit-ulit mong iniwan si Sophie para kay Yvette, hindi mo ba naisip na darating ang araw na ito? Sinabi ko na sa'yo, hindi ko nga kilala si Yvette. Siya. Justin, nanaginip ako ng masama. Nasaan ka? May bigla ang trabaho. Nag-overtime ako. Justin, sige-sige akong sinisipa ng baby. Gusto raw niyang marinig ang kwento ni Daddy. Kwentuhan kita. Pakatunghayan natin ang asawa ni G. Clark, si Bibi, Sophie Whitman, sa entablado. Kaya nitong nakalipas na 5 taon, tunay akong umibig sa isang babaeng kamukha ni Sophie. Pinapalitan ko siya kay Sophie. At nagkaanak pa kami. Paulit-ulit kong pinagsinungalingan at sinaktan si Sophie. Ha? Naalala mo na? Pumunta tayo sa ospital. Nagkasala ako kay Sophie. Karapat-dapat ako nito. Naalala ko na ang lahat ngayon. Hindi niya ito kailangan. Hindi ba sinabi sa iyo ni Dr. Bartlett? Hiniling ko lang sa kanya na magreseta ng pinakapayak na mga suplemento. Pero ang mga mata ni Ginang Clark ay may tsansa pang gumaling. Kung makakita na siya ulit, ano na ang gagawin ni Yvette? Justin, tulong! Natatakot na talaga ako. Ayos lang, ipoprotektahan kita. Maglaro tayo ng konti? Manatili sa loob ng refrigerated truck ng kalahating oras. Ginoong Clark, pumili ka ng isa. Ang pipiliin ko. Si Sophie ang pipiliin ko. Pangalawang laro, ang ganda sa tubig. Ginoong Clark, ang init ngayon. Sino sa kanila ang gusto mong pababain? Si Sophie ba? O si Yvette? Ang pipiliin ko. Si Sophie ang pipiliin ko. Justin, paano mo siya nasaktan ng ganito kalala? Nagkamali ako. Napagtanto ko ang aking mga pagkakamali. Pwede ka bang bumalik? Tumingin ka ulit sa akin. Pakiusap. Sabi mo, mahilig ka sa maulan na araw. Dahil malilinis ng malakas na ulan ang lahat ng kasalanan. Pero marami akong nagawang hindi mapapatawad. Hindi sila malilinis. Hindi kailanman. Gusto mong pumunta sa Northern Cans kasama ako para makita ang aurora at ang mga glacier. Huli na ngayon. Huli na. Takot ka sa sakit.
Masakit ba ng husto? Nang sunugin ka ng apoy? Justin. Justin. Oy. Gising, Justin. Doc, kumusta na siya? Nagawa naming iligtas siya, pero sumuko na siya sa buhay. Kung gigising siya o hindi, nasa kanyang kalooban na iyon. Wala na kaming magagawa. Pagkatapos ko mamatay, pakikremahin ang aking katawan at ikalat ang aking abo dito. Justin, kung may konsensya ka pa, gising ka na ngayon din. Tapos, mabuhay kang maayos at magsisi sa iyong mga kasalanan. Huwag lang mamatay at tumakas sa lahat. Kahit ayaw mong mabuhay, kailangan mong mabuhay para sa iyong magiging anak. Justin, gising ka na ba? Justin? Hello? Sa tingin ko hindi siya gigising. Kailangan natin ng ibang plano para mailipat ang mga ari-arian ng pamilyang Clark. May plano ka na naman. Inanunsyo na ni Justin sa TV na ikaw si Sophie. Gamitin mo lang ang pangalan niya at ilipat ang lahat ng natitira niyang assets. Tangang-tanga ka ba? O nagpapanggap lang? Kailangan ng facial recognition at fingerprints sa paglilipat ng assets. Hindi ko magagamit ang pangalan niya. Wala siyang dala-dala. Nakakaasar talaga. Yung loser na Sophie na bangga mo noon, hindi naman namatay. Tapos ngayon, bigla na lang magpapakamatay. Iniwan ako sa malaking gulo. Kaya pala, yung aksidenteng nagpabulag kay Sophie ay hindi pala aksidente. Plano pala talaga. Kaya pala pagkatapos ng aksidente ni Sophie, biglang ipinilit sa akin si Yvette. Ano ba talaga ang relasyon ni na Yvette at Dexter? Siya ba ang nagplano ng pagdukot? Hindi. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Kailangan kong tiyakin na maparusahan ang mga nanakit kay Sophie. Sophie, hintayin mo ako. Kapag naayos ko na ang lahat ng ito, pupuntahan kita. Pupuntahan kita at magsisi sa mga kasalanan ko. Luca, gamitin mo ang lahat ng source natin para imbestigahan si Yvette. Limang taon na ang nakalipas. Nandito na ako sa wakas.
Talaga bang bitawan mo na ang lahat sa Grockton? Siyempre, ang dating Sophie ay namayapa na sa sunog na iyon. Paano naman ang pag-aasawa mo kay Justin? May kailangan ba akong gawin? Alam mo naman, medyo sobra siya. At sobrang seloso sa'yo. Kung malaman niyang buhay ka pa, tiyak na hindi ka niya palalayasin. Huwag kang mag-alala. May abogado na akong kumikilos para dyan. Tapos na talaga kami ngayon. Si Julia yon? Hindi ako makapaniwala na nasa malaking entablado na siya ngayon. Dati, ikaw ang idol niya. Kahit 5 taon ka nang nawawala, marami pa ring naghihintay sa pagbabalik mo. At ang personal mong social media account ay puno ng mensahe mula sa mga fans. Bumagsak na ang superstar na hinahangaan nila noon. Hindi pa. Naniniwala ako sa'yo. Dati, unti-unti kang umakyat sa tuktok. Magagawa mo ulit yon ngayon. Kumukuha na ako ng pinakamagaling na rehab instructor para sa'yo. Simula bukas, maaari ka nang magsimula ng rehab training. Ayoko. Gusto kong magsimula ngayon na. Alice, Hindi na kailangan. Kaya ko naman mag-isa. Alice, masyadong masakit ang rehab plan na ito. Epektibo rin naman ang plan B. Matagal lang ng 1 buwan. Nasayang na ang 5 taon ko. Mahalaga sa akin ngayon ang bawat segundo. Ang konting sakit na ito ay wala sa akin. Limang taon na mula nang umalis si Alice sa entablado. At grabe ang injury na naranasan niya. Ang rehab na ginagawa niya ngayon ay masakit na hindi kayang tiisin ng ordinaryong tao. Siya ang pinaka. Matatag na babae na nakilala ko. Ganoon nga siya. Matatag. At hindi sumusuko. Ipinagmamalaki ko siya. Sa bilis ng rehab niya ngayon, naniniwala ako na malapit na siyang bumalik sa entablado. At kapag nangyari iyon, sisikat siya tulad ng dati. Hindi. Sisikat siya. Mas liliwanag pa siya kaysa dati. Justin, tiningnan ko ang hiniling mo. Ikaw, dapat handa ka na para dito. Justin, ikaw, maghanda ka na. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi si Yvette ang akala mo. Tingnan mo na lang. Ang pagdukot ay isang malubhang krimen. Kailangan kong pag-isipang mabuti ito. ano ang dapat pag-isipan? Ang walang kwentang Justin ay nasasakop na ng buo sa akin. Basta't mamatay si Sophie, maaari na akong pakasalan ni Justin ng lehitimo. Sa panahong iyon, magkakalahati tayo sa ari-arian ng pamilya Clark. Siya, ano man ang sabihin mo, Sophie, maging tapat na ako sa'yo. Ang aksidenteng nagpabulag sa'yo.
ay inayos ko. Hindi ka ba natatakot na sabihin ko ito kay Justin? Ano ang magagawa ng pagsabi sa kanya? Sa tingin mo ba magmamahal siya sa isang babaeng bulag na tulad mo? Maniwala ka man o hindi, ano man ang mangyari, ako pa rin ang uunahin niya. Yvette Lawson, ang kapal ng mukha mo. Justin, ano ang gusto mong gawin? Panahon na para bawiin ang 50 bilyong dolyar na ibinigay ko kay Dexter. At saka, kunin mo rito si Yvette. Sabihin mo sa kanya, bumalik na ang alaala ko at gusto ko siyang makita. Siya, aasikasuhin ko na ito ngayon. Justin, gising ka na. Mabuti naman. Babe, mabuti at nakita kita. Justin, naaalala mo talaga? Alam mo ba kung gaano ako nainis at nasaktan sa buong panahong iyon? Alam ko? Alam ko ang lahat. Oo nga pala, Justin. Nung nakaraan, nung dinuko tayo, talaga bang inilipat mo ang 50 bilyong dolyar kay Dexter? Bakit mo tinatanong? Nag-aalala lang ako. Ang laki-laki ng perang ibinigay mo sa kanya. Paano na tayo mabubuhay mula ngayon? Pero nasa account na niya ang 50 bilyong dolyar na iyon. Imposibleng mabawi iyon. Pero siya, Pero ano? wala. Justin, masaya ako at naalala mo na ang lahat. May ilang bagay akong aasikasuhin. Babalik ako mamaya. Ano ba ang nangyari sa akin noon? Paano ako nauto ng ganoong klaseng tao? At nabuntis ko pa siya? Hinayaan ko siyang saktan ng paulit-ulit si Sophie. Justin, pupunta si Yvette sa labas ng lungsod. Sundan mo siya. Dexter, lumabas ka dito! Dexter! Bakit ka nandito? Sinabi ko sa'yo na wag mo akong hanapin bago matapos ito. Kung hindi ako pumunta rito, baka tumakas ka na kasama ang pera. Napagkasunduan natin na kalahati ng 5 bilyon ay akin. Ilipat mo sa akin ngayon din. Ano ang sinasabi mo? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Hindi ko natanggap ang pera mula kay Justin. Tigilan mo ang kalokohan, sabi ni Justin. Nailipat na niya sa'yo, pero paulit-ulit mong sinasabi na hindi mo natanggap. Sa tingin ko, sinusubukan mo lang akong lokohin para mapanatili mo ang bawat sentimo. Seryoso ka ba? Bitawan mo. Justin, Yvette, mabuti ang trato ko sa'yo, ha? At talagang nakipagsabuatan ka sa kanya para lokohin ako? hindi yan totoo. Justin, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Para sa iyo lang ang lahat ng ginawa ko. Para sa akin? Gusto ko lang tulungan kang mabawi ang perang iyon. Kaya pinagkatiwalaan kong pumunta rito para makita siya. Yvette, akala mo ba tanga ako? Justin, buntis ako sa iyo. Paano ako magsisinungaling sa iyo? Justin, ayoko lang na maghirap ang buhay ng ating magiging anak mula sa simula pa lang. Mali ba iyon? Kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin sa kanya? Justin? Siya, noong dinukot niya ako. Muntik na niya akong ipagkalaglag. Bakit hindi na lang natin siya ipadala sa minahan sa Rochester? Kung sakaling may mangyari sa kanya doon, hindi na iyon problema natin, di ba? Yvette, inaasahan mong ako lang ang magdudusa habang ikaw ay nagtatamasa ng yaman at karangalan? Magising ka sa katotohanan. Mr. Clark, hindi sa iyo ang dinadala niyang bata. Huwag kang maniwala sa kanya. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Hindi yan totoo. Tumahimik ka. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ako? Kung gusto mong malaman kung kaninong anak ang dinadala niya, magpa-amniocentesis ka lang. Yvette, may lakas ka ba ng loob?
Hindi, Justin. Babe, totoo ba yung sinabi niya? Hindi. Justin, magtiwala ka sa akin. Ito talagang anak mo. Siyempre naman, naniniwala ako sa'yo. Pero, kung anak ko ito, ibibigay ko sa kanya lahat ng nararapat sa kanya. Pero kung hindi, Yvette, ang tagal na nating magkasama. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Dalhin niyo siya para sa amniocentesis. Wag! Wag! Justin, hindi ito maganda para sa ating anak. Huwag! Bitawan niyo ako. Lumabas na ba ang resulta ng amniocentesis? Bigyan mo ako. Dahil sa isang babaeng walang hiya na katulad niya at sa isang sanggol na walang kinalaman sa akin, paulit-ulit kong sinaktan si Sophie hanggang sa tuluyan na siyang nasugatan ng puso dahil sa akin. Sophie, pasensya na. Bakit nandito ka pa rin? Ano yan? Online shopping record ni Yvette yan. Malamang may kinalaman ito sa araw na nakagat si Sophie ng aso. Isang pampasigla? Para saan ito? Pwedeng magpabaliw nito sa mga aso at maging super agresibo. Malamang ini-spray ito ni Yvette sa mga liryo ni Sophie nung araw na iyon. Miss Whitman. Maligayang kaarawan. Anong amoy yon? Sophie, tingnan mo kung gaano kaganda ang mga bulaklak na ito. Magugustuhan mo talaga ang mga ito. Ay, pasensya na. Nakalimutan kong hindi ka makakita. Palaging mapagpatawad si Sophie. Hindi siya magagalit. Sige na, tanggapin mo na. Alam ni Justine na allergic ako sa mga liryo. At ang amoy ng mga bulaklak na ito ay talagang kakaiba. Miss Whitman, pasensya na po. Hindi ko alam na ayaw mo pala sa mga liryo. Sophie, huwag kang magpakabata. Maalalahanin na regalo ito ni Yvette. Kahit hindi mo gusto, hindi mo pwedeng itapon ng ganyan. Ayos lang yan, Justin. Kasalanan ko lahat dahil wala akong silbi. Pero, may isa pa akong sorpresa. Miss Whitman, nakita ko itong aso sa tambakan ng basura. Pwede mo itong sanayin bilang asong gabay mo. Ingat. Justin! Tulong! Natatakot ako! Ayos lang. Ipoprotektahan kita. Bitawan mo! Justin! Justin! Kaya yung tinatawag na asong gabay ay talagang para patayin si Sophie. At hindi ko man lang pinaghinalaan si Yvette. Nung kinakagat ng asong yun si Sophie, ako ay kumakalinga kay Yvette. Sophie, pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Nagsinungaling ako sa kanya ng napakaraming beses at sinabing may trabaho ako. Sinabi ko pa sa doktor na huwag ayusin ang mata niya. Pinadaan ko siya sa 5 nakakatakot na taon sa kadiliman. Ako. Ibinigay ko ang lahat ng pagmamahal na para sana kay Sophie, kay Yvette.
At sa sanggol, sa tiyan niya. Anak. Oh, tama. Minsan, nagkaroon ako ng anak. Kasama si Sophie. Magiging ama na ako. Mahal, masayang masaya ako. Inarkila ko ang buong resort. Tayo lang dalawa ngayong gabi. Dapat nating ipagdiwang ng maayos. Sandali lang. Justin, nasaan ka na? Nawalan ng kuryente. Natatakot ako. Halika, umupo ka. May dumating na urgent na trabaho. Kailangan kong asikasuhin. Hintayin mo ako. May resort na tinamaan ng avalanche. Isang buntis ang naipit sa isang cabin sa ilalim ng niebe. Bilis, dali mo! Sophie, huwag kang masaktan. Pasensya na at nahuli ako. Magtiis ka, magtiis ka. Maghihintay ako dito. Doktor, kumusta siya? Matagal siyang na-hypothermia. Hindi nakaligtas ang sanggol. Minsan, nagkaroon ako ng anak kasama si Sophie. Ako ang pumatay sa anak namin. Justin, Justin, ito ba ang ibig mong sabihin ng sabihin mong magiging mabuti ka sa kanya habang buhay? Ito ba ang ibig mong sabihin ng sabihin mong palagi mo siyang ipagtatanggol? At magiging mata niya? Kasalanan ko ang lahat. Inilagay ko siya sa panganib. Kasalanan ko? Kung bakit hindi na niya nakita ang liwanag? Sophie, pasensya na. napakasaya ninyong dalawa noon. Sino ang mag-aakala na magwawakas ito sa ganitong hindi na mababawi, pagkakahiwalay sa pagitan ng buhay at kamatayan? Bitawan mo ako! Papasukin mo ako! Justin, paano mo magagawa ito sa akin? Mahal na mahal kita talaga. Umalis ka! Hindi. Hindi ako aalis. Justin, hindi ba't sinabi mong ako ang pinakamamahal mo? Binigyan mo pa nga ng pangalan ng ating magiging anak at sinipa ka rin niya, di ba? Tama. Hindi ka dapat umalis. Pinaranas mo kay Sophie ang hindi mabilang na sakit at sugat. Dapat maranasan mo rin ang lahat ng iyon. Paano kita palalayain ng ganun-ganun na lang? Gusto ko ring masagasaan ka ng kotse. Gusto kong malugmok ka sa dilim habang buhay. Gusto kong makagat ka ng aso at maligo sa tubig yelo. Gusto kong ikulong ka sa freezer. Ano sa palagay mo? Hindi. Justin, mamamatay ako kung gagawin mo yon. Talaga? Natatakot ka? Noong ginawa mo lahat yon kay Sophie noon, naisip mo ba kung natakot siya? Paano mo mailalagay lahat ng sisi sa akin? Hindi naman ako ang nanakit sa kanya. Ikaw yon, Justin. Ano ang problema? Gulat? Kung hindi mo pinahintulutan, paano ko magagawa sa kanya ang mga bagay na yon? Binigyan mo ako ng karapatang saktan siya. Ngayong patay na siya? Sa akin mo, isinisisi lahat? Justin, monster ka lang. Isang duwag. Ako. Ako ang nanakit kay Sophie. Ako ang pumatay sa kanya. Justin, magdusa ka. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Luca, sobrang miss ko siya. Siguro kinamumuhian ako ni Sophie. Ni minsan, hindi siya nagpakita sa panaginip ko. Ang dami kong kasamaang nagawa. Kahit mamatay ako, diretsyong impyerno ang bagsak ko. Hindi na ako muling makikita ang aking anghel.
3 araw na lang bago ang comeback performance ni Alice, ang ballet princess ng Northern Cans. Sophie, hindi patay si Sophie. Hindi siya patay. Justin, kumalma ka. Hindi yon si Sophie. Magkamukha lang sila. Hindi ako magkakamali sa kanya. Hindi. Siguro buhay pa siya. Hindi siya patay. Hahanapin ko siya. Hahanapin ko si Sophie. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakabalik sa entablado ng ganito kabilis. Nick? Salamat. Ay, wag mo ngang sabihin. Tumulong lang ako ng kaunti. Hindi naman iyon malaking bagay. Saan mo gusto? Magdiwang pagkatapos ng show? Ilibre kita ng hapunan sa Flekanean. Ano sa tingin mo? Hindi pa nagsisimula ang show. Paano mo nalaman na magiging matagumpay ito? Paano kung kapag nagsimula na ang show? Walang paano kung magiging matagumpay ito. Tingnan mo ang sarili mo, mas kinakabahan ka pa kaysa sa akin. Dahil ikaw ay isang tunay na hiyas. Dapat kang magniningning at magliwanag. Sa entablado. Kalimutan mo ang pagkain sa Flekanean. Hindi ako sanay. Noong araw, pagkatapos ng mga show ko, ang lola ko ang gumagawa para sa akin ng chive dumplings at fruit jellies. Sayang naman, hindi ko sila makakain ngayong pagkakataon. Ayos lang. Kung gusto mo, maaari akong sumama sa iyo o kahit dalhin ang iyong lola. Wala na siya. Pumanaw na. Hindi man lang ako nakita siya ng isang huling pagkakataon. Sophie, asawa kita. Paano ka maging napakalapit sa ibang lalaki? Sabihin mo sa akin. Security! Guardia? Bitawan mo ako. Bitawan mo. Sophie, alam kong buhay ka. Salamat sa Diyos. Alam kong hindi mo ako iiwan. Sir, mali ang napuntahan mo. Hindi kita kilala. Hindi, nagsisinungaling ka. Nagkatabi tayo sa kama sa loob ng maraming taon. Paano mo ako hindi makikilala? Sophie, galit ka pa rin sa akin, di ba? Sinasabi mong hindi mo ako kilala para lang parusahan ako sa nagawa ko, di ba? Nagpanumpaan tayo. Sinabi nating magkakasama tayo hanggang pagtanda. Paano mo naman hindi man lang ako bigyan ng pagkakataong magbayad? Mali ang napuntahan mo. Ang lalaking ito. Ang asawa ko. Talagang hindi kita kilala. Umalis ka na. Anong sinabi mo? Oo, kami ang magkakasama hanggang pagtanda. Sir, tigilan mo na ang asawa ko. Umalis ka na. Hindi. Sophie, hindi mo to magagawa sa akin. Pakiusap, huwag mo kong ganyanin. Mahal? Uwi na tayo. Ayoko na siyang makita. Sige, mahal. Uwi na tayo. Sophie, makinig ka sa akin. Sophie, huwag kang umalis. Sophie, makinig ka sa akin. Inasikaso ko na si Yvette. Pinagbayad ko siya ng doble sa lahat ng ginawa niya sa'yo. 1,000 beses na mas naghihirap siya kaysa sa'yo. Si Dexter ay nagdusa rin ng ganoon. Walang pinalampas sa mga nanakit sa'yo. Ilabas niyo ang siraulo na to. At huwag niyo nang. Hayaang lumapit siya sa harap ko. Opo, ma'am. Sophie? Sophie! Anong problema? Mahal? Pasensya na. Ginamit kita kanina bilang panangga. Manlilibre ako sa'yo ng hapunan. Para mabawi yon. Ayos lang yon. Masaya akong nakatulong sa'yo. Kung sana ay totoo. Anong sinabi mo? Wala. Hindi ka naman naistorbo niya, di ba? Mabuti. Mag-ensayo ka na. Sunduin na lang kita pagkatapos. Si... Ibalik niyo siya sa akin. Nais kong mainit na tanggapin ang panauhin na nagmula pa sa malayo. Bitawan mo ako! Sino ka ba? Ibalik mo sa akin si Sophie.
ibalik sa iyo? Sino sa tingin mo ang sarili mo? 5 taon na ang nakalipas. Siya ang pambansang diyosa ng Northern Cants at prinsesa ng ballet. Alam mo ba kung gaano karaming teatro ang nagmakaawa sa kanya para mag-perform? Ang mga taong gustong makita siya ay pwedeng umikot sa buong mundo. Pero isinuko niya ang karera na ipinagmamalaki niya para sa iyo. Ano ang ginawa mo? Paano mo siya trinato? Mahal na mahal ko si Sophie. Binigyan ko siya ng titulong Mrs. Clark at kalahati ng aking mga ari-arian. Putang ina mo! Noble ba ang pagmamahal mo? Ganoon ba ka-espesyal ang titulong Mrs. Clark? Na iyan? Malinis ba? Kahit ang pera mo? Lahat ng sinabi mo ay katulad mo, marumi sa lahat ng paraan. Isa siyang kayamanan. Nagpakababa siya para makasama ka. Ano ang ginawa mo? Nakipagtalik ka sa putang iyon at sinira mo siya. Justin, hindi kita palalampasin. Ngayon, kunin ko muna ang interes. Pigilan ninyo siya. Walang problema. Kaya ko. Siyempre, ikaw ang pinakamagaling. Nick, anong ginagawa mo dito? Comeback debut mo to. Hindi ko to palalampasin. Sige, huwag kang kabahan. Nakita ko lahat ng hirap at pagod mo. Nagsanay ka mula umaga hanggang gabi at hindi umalis sa studio hanggang sa maubos ka. Ang sayaw mo ay perpekto na. Kaya ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay mag-enjoy sa entablado. Tama ka. Handa na ako. Handa nang harapin ang mga bagong hamon. Handa nang simulan ang isang bagong buhay. Handa nang mabuhay para lang sa sarili at magsumikap para sa sarili. Nick, salamat. Lagi mo akong ine-encourage at pinagkakatiwalaan. Ikaw ang pinakamahalagang guro at kaibigan sa buhay ko. Sa totoo lang, gusto ko maging nobyo mo. Alice, malapit na ang oras. Handa ka na ba? Oh, Tara na. Nick, Hindi ko napigilan ang sarili ko kanina. Huwag mo muna sagutin ngayon. Maghihintay ako sa'yo. Go na. Ngayong gabi, para sa'yo, ang liwanag ng gabing ito. Pasensya na po, sir. Hindi kayo pwedeng pumasok. Bakit? Bumili rin ako ng ticket tulad nila. Kung makakapasok sila, bakit ako hindi? Ginoong Justin Clark, ikaw ay inaakusahan ng pananakot kay Binibining Alice ng aming dance troupe. Pinagbawalan ka ng habang buhay sa teatro. Lumabas ka na. Hindi. Makinig ka sa akin. Kilala ko si Alice. Asawa ko siya. Libo-libo ang nag-aangking asawa niya araw-araw. Akala mo ba tanga ako? Kung magpapatuloy ka nito, tatawag ako ng pulis. Nakita mo? Hindi ako nagsisinungaling. Asawa ko talaga siya. Tigilan mo ang pagpapanggap. Nakita ko kayong dalawa online. Ang babaeng ito ay si Yvette Lawson. Hindi siya si Alice. Tumigil ka na sa pagiging impostor. Lumabas ka na ngayon. Lumabas ka. Sophie?
Napakakinang pa rin niya, maganda, matapang, at puno ng tiwala sa sarili, tulad noong 5 taon na ang nakalipas. Alice, Alice, mahal kita. Alice, Hindi siya nagbago kahit katiting. Bulag siguro ako noon, nang hayaan kong mawala ang sarili kong hiyas. Ang tagal na, simula nang makita ko ang ganitong anyo ni Sophie. Paano niya hinarap? Ang 5 taon na siya ay bulag? Kabado. Takot. Panik. Sa maliit na bahay na iyon, kumapit siya sa kanyang mga pangarap at dating tagumpay upang madaig lamang ng masakit na katotohanan. Kasalanan ko ito. Alam kong maaaring maibalik ang kanyang paningin, pero tumanggi akong ipagamot siya. Inagaw ko sa kanya ang karapatang abutin ang kanyang mga pangarap. Pinutol ko ang kanyang pakpak at ikinulong siya. Hindi ako karapat-dapat sabihing mahal ko siya. Sophie, pasensya na. Sophie, sa wakas naintindihan ko na kung gaano kalaki ang pagkakamali ko. At sa wakas naintindihan ko na kung bakit mas pipiliin mong magpanggap na patay ka kaysa makita ako. Kahit na nakatayo ako sa harap mo, parang hindi mo ako kilala. Hindi ko inaasahan ang unang pagtatanghal ni Alice makalipas ang 5 taon na ganito kagaling. yung klase ng buhay na hindi sumusuko at matatag na presensya na taglay niya ay talagang natatangi. Ang prinsipal na mananayaw, talaga nga. Alam ko na talaga na si Sophie ang pinakamagaling. Tuwing nasa entablado siya, siya palagi ang pinakamaliwanag na bituin. Sophie! Sophie! Maligayang bati. Sa magandang palabas. Ngayong gabi, ang mga tagahanga sa buong mundo ay sumigaw para sa iyo at ipinagdiwang ang pagbabalik ng kanilang prinsesa ng ballet. Nick, talagang mahal ko ang pagiging nasa entablado. Sa loob ng 5 taon, akala ko hindi na ako muling babalik sa entablado. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na muling matutupad ang pangarap ko. Nick, gusto na gusto ko talaga ang nasa entablado. Ganon din siya dati magtiwala sa akin. Ganito rin mismo ang sinabi niya sa akin. Justin, gusto na gusto ko talaga ang nasa entablado. Pagkatapos nating ikasal, gagawa ako ng mas malaking entablado para sa'yo para patuloy kang magningning. Nagtiwala ako sa'yo. Napakalaki ng tiwala niya sa akin noon at paulit-ulit ko siyang binigo.
Hindi lang ako tumupad sa mga pangako ko. Muntik ko na rin siyang sirain. Muntik ko na ring tanggalin ang pagkakataon niyang bumalik sa entablado. Sophie! Pasensya na. Nasira ko ang salita ko. Mali ako. Mali ako mula pa sa simula. Kung hindi ako nakialam, hindi ka sana nagdusa ng ganito kalala at tiniis ang lahat ng sakit na iyon. Kung hindi ako dumating, nagniningning na prinsesa ka pa rin sana sa entablado. Sophie, pasensya na. Luca, hindi ba't sinabi ko sa'yo na ikaw ang bahala sa lahat ng bagay sa kumpanya? Huwag mo kaming istorbohin. Justin, nakita mo ba ang balita? Yung prinsesa ng balay na si Alice, bumalik na sa pagtatanghal. Naalala ko, ginamit ni Sophie ang pangalang Alice. Kaya, si Sophie ay si Alice. Hindi siya namatay. Di ba? Oo. Pero ano naman ngayon? Ang dami kong nagawang kasalanan at nasaktan ko siya ng paulit-ulit. Wala nang paraan para ayusin iyon. Hindi na niya ako patatawarin pa. Maganda iyan, Justin. Talagang hindi ka pwedeng sumuko. Hindi pa huli ang lahat kung aaminin mo ang mga pagkakamali mo. Sigurado ka ba? Siyempre, mahal na mahal ka ni Sophie. Handang isakripisyo niya ang karera niya para sa'yo. Atung, paano niya kayang bitawan ka ng ganun kadali? Pero, hindi mo na siya pwedeng biguin ulit. Siyempre. Hindi ko na muling bibiguin si Sophie. Ibibigay ko ang lahat sa kanya sa buong buhay ko. Justin, napagtanto ko na napakawalang hiya mo talaga. Gusto mong bumalik si Sophie, pero ayaw naman niya ng basura. Ikaw ang tunay na basura. Kahit gaano kasama ang loob sa akin ni Sophie, kami pa rin yan, mag-asawa. Kung hindi mo siya dinala rito, hindi sana kami nagkaganito. Kung hindi ko inilayo si Sophie, dapat bang panoorin ko lang kayong dalawa ni Yvette na itulak siya sa kamatayan? Talaga bang hindi mo alam? Kung ano ang buhay niya sa lahat ng mga taong iyon. Naparusahan ko na ang lahat ng taong nanakit sa kanya. Mula ngayon, doble ang pagtrato ko sa kanya. Talagang hindi ko na siya pahihirapan muli. Ikaw ang pinakasakit sa kanya. Kaya nga, naparusahan ka ba? Ano ba ang pakialam mo? Alam ko ang nararamdaman mo para kay Sophie. Pero makinig ka, sa puso niya, palagi akong mas mahalaga kaysa sayo. 1,000 beses na mas mahalaga. Noon, iniwan ka niya at pinili akong kasama. At ngayon, tiyak na gagawin niya ulit iyon. Hindi ako gagawa niyan. Justin, nabulag ako minsan, pero hindi na ako muling mabubulag. Ang sinasabi mong pag-ibig ay isang hawla lang. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa bumalik sa lugar na iyon. Umalis na tayo. Sige, Hindi, umuwi na tayo. huwag kang umalis. Kaya kong ipaliwanag ang lahat ng nangyari noon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Justin, napakaraming beses na akong nakarinig ng mga dahilan mo. Sa loob ng 5 taon na mag-asawa tayo, pinagamit mo kay Yvette ang pangalan ko at in-enjoy niya ang lahat ng sa akin. Paulit-ulit, pinili mo siya kaysa sa akin. At ang tanging iniwan mo sa akin ay mga dahilan na walang kabuluhan. Justin, ang pagmamahal mo ay walang kwenta. Napakawalang kwenta. Kayang-kaya mong ibahagi sa 2 tao ng sabay. Napakawalang kwenta. Kailangan mo pa akong saktan para patunayan kung gaano mo siya kamahal. Hindi. Sophie, mahal na mahal kita talaga. Nabulag lang ako. Nabulag lang ako sandali. Sandali lang nabulag? 5 taon yon. Justin, huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Ikaw lang talaga ang minahal mo. Gusto mo ang pakiramdam na kontrolado mo ang lahat. Gusto mo na may umaasa sa iyo. Ang pagkakulong sa akin,
ay hindi proteksyon, pagsupil yon. Pinapanggap mo siya bilang ako hindi dahil wala kang choice, kundi dahil sa kayabangan. Kailangan mo lang ng perpektong asawa para ipagmayabang sa mundo. At sa parehong panahon, kailangan mo ng isang sunod-sunurang Sophie na nakakulong para mapagbigyan ng pagiging mapang-ari mo. Hindi ganoon, hindi. Justin, ang pagmamahal mo, nakakasuka. Sophie, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo sanang sabihin yon. Pasensya na. Pasensya na talaga. Nagkamali ako. Ngayon ko lang na-realize. Ikaw lang pala ang tunay na nagmalasakit sa akin. Nagsisisi ako. Talagang nagsisisi ako. Nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sinusumpa ako. Gugugulin ko ang natitirang buhay ko para bumawi sa'yo. Gagalingan ko ng higit sa dati. Pipilitin kong maging mas mabuti sa'yo ng 1,000 beses. Sa totoo lang, dapat nga akong magpasalamat sa'yo. Sophie, pinapatawad mo na ako? Alam kong magpapatawad ka. Kapag taimtim akong humingi ng tawad. Umuwi na tayo. Ngayon na, kakalimutan na natin ang lahat ng nangyari dito at magsisimula tayong muli. Ginoong Clark, ang tanga-tanga mo talaga. Bakit ka tumatawa? Kasi ikaw ay hindi mo maintindihan ang ibig sabihin ni Sophie. Hindi ka karapat-dapat humingi ng tawad. Ito ay pagitan ko at ni Sophie. Wala itong kinalaman sa isang tagalabas na tulad mo. Nakakatawa at kahabag-habag ka talaga kapag nagpapasalamat sa iyo si Sophie. Akala mo ba may nararamdaman pa siya para sa iyo? Ginoong Clark, taos-puso akong nagpapasalamat. Salamat sa pagpapaharap mo sa akin sa katotohanan at sa pagpapakita kung gaano pala kadaling masira ang sinasabi mong matibay na pag-ibig. Salamat sa lahat ng sakit, panghihinayang, at pagtataksil na dinala mo sa akin. Kung hindi dahil sa 5 taong bangungot at sa pagtulak mo sa akin sa impyerno, baka ako pa rin ay ang tangang babaeng naliligaw sa ilusyon ng pag-ibig. Hangal ako noon. Akala ko ang pakikipag-asawa sa iyo ay parang pag-angkin sa buong mundo. Ibinigay ko pa ang entablado at lahat ng aking tagumpay. Para sa iyo. Ikaw? Justin? Ang sumira sa inosenteng si Sophie sa pinakamalupit na paraan. Kaya ngayon, kailangan kong magpasalamat sa iyo. Salamat sa pagpapatayo mo sa akin mula sa madilim na guho at naging ganito ako ngayon, nabubuhay para sa sarili at hindi umaasa sa iba. Ito na, ang bagong Sophie. Hindi ba gusto mong makita ang pinagdaanan ko? Ipapakita ko sa'yo. Iyan ay. Galing ito sa aksidente sa kotse noon. Pero alam mo ba kung bakit hindi ito gumaling kahit pagkalipas ng 5 taon? Dahil ang takot at pangamba ng pagiging bulag ang nagpabagsak sa akin ng paulit-ulit sa dilim. Nakagasgas ako at napunit ang sugat ng paulit-ulit hanggang sa maging permanenteng peklat. Ang mga peklat na ito ay iniwan ng asong gabay na dala ng minamahal mong si Yvette. Hindi ko alam. Sophie, talagang hindi ko alam. Hindi mo alam? Nang ako'y nakagat, mahigpit mo siyang niyayakap. Marami pa akong mga peklat na tulad nito. Naiwan ang mga ito sa pagpupumiglas at paglaban sa malamig na tubig at sa refrigerated truck noong ako'y dukutin. At ikaw, Justin? Ikaw ang nagtulak sa akin doon. Pinili mong isakripisyo ako para iligtas siya at ang kanyang sanggol na hindi naman sayo. Pero wala na yon. Ang mga peklat na ito ay medalya ko ngayon ng muling pagsilang. Ipinapaalala nila sa akin kung anong impyerno ang pinagmulan ko. Ipinapaalala nila sa akin na hindi na muling magtiwala sa'yo. At hindi na. Umalis na tayo. Huwag kang umalis. Sophie, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Sinabi ko na sa'yo, hindi kita mamahalin kailanman at hindi na muling mananatili para sa'yo. Sophie! Sophie! Ipikit mo ang iyong mga mata. Anong ginagawa mo? Malalaman mo na. Sumama ka sa akin.
May sorpresa ako para sa'yo. Ang bango. Parang naamoy ko ang kutsay. Malalaman mo rin? Dilat na ang mga mata. Ito ay siomay na may kutsay. At halayang prutas? Tikman mo kung pareho pa rin ang lasa. Kumusta? Masarap ba? Masarap talaga. Paborito ko ang lasa na to. Nick, saan mo nakuha ang lahat ng ito? Ako ang gumawa. Ilang beses kong sinubukan at nagtanong pa ako sa mga chef. Natutuwa ako at nagustuhan mo. Sophie, pwede kitang lutuan nito kahit kailan mo gusto. Nick, salamat. Kapag kasama kita, nakaka-relax ako. Sophie, pwede ba akong makasama mo habang buhay? Nangako ka sa akin noon. Nung sinabi ko ang nararamdaman ko, sabi mo pag-iisipan mo. Nagdesisyon. Ka na ba? Oh. Mula nang masaktan ako ni Justin, ipinangako ko sa sarili ko na, hindi na ako. Mag-date, muli. Hindi ko na ibibigay ang kapalaran ko sa kamay ng sino man. Ang kapalaran ko ay ako lamang ang makakapagpasya. Naiintindihan ko. Ayos lang. Iginagalang ko ang desisyon mo. Sophie, kahit ano ang piliin mo, laging nandito ako sa tabi mo bilang iyong mabuting kaibigan. Ano ito? Tulad ng sinabi ko, ang kapalaran ko ay ako lamang ang makakapagpasya. Kaya, turno ko na para sabihin sa'yo ang nararamdaman ko. Ginoong Nick Gibson, isusuot mo ba ang singsing na ito at hayaang alagaan kita? Mahalin ka at samahan ka habang tinatanaw natin ang mundo ng magkasama? Anong problema? Ayaw mo? Hindi. Gusto ko. Oo, talagang gusto ko. Bukas. Hindi. Ngayon na. Magsisimula na akong maghanda para sa kasal natin. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang kasal. Sophie, maaari kong buuin muli ang larawan mo. Bubuo rin ako muli ng ating pag-ibig. Justin, kumilos ka na. Pakiusap. Nagkagulo na ang kumpanya. Nasira ang daloy ng pera. Bumagsak ng 90% ang halaga sa merkado. Malapit nang dumating ang mga shareholder. Anong ginagawa mo? Nagtago ka rito na parang talunan at pinagsasama-sama ang mga walang kwentang bagay. Naririnig mo ba ako? Kumilos ka na. Makinig ka, Justin. Magpapakasal si Sophie kay Nick. Kung hindi mo siya hahabulin, tapos na talaga. Panonoorin mo na lang ba siyang magpakasal sa iba? Magpapakasal siya sa kanya? Imposible. Asawa ko si Sophie. Imposibleng magpakasal siya sa iba. Hindi ko papayagan yan. Talagang hindi. Hahabulin ko siya. Akin lang dapat si Sophie. Nick Gibson, pinakamatali kong kaibigan, pag-ibig ko, pakakasalan mo ba ako? Hayaan mong maging asawa kita. Upang ingatan ka, igalang ka, at suportahan ang lahat ng iyong pangarap hanggang sa huli. Pakasalan mo siya. Oo, pagkakasalan kita.
Ayoko. Sophie! Sophie! Sophie, huwag kang papayag sa kanya. Nakalimutan mo na ba? Tayo ang nangakong magiging mag-asawa. Sabi natin, sa ginhawa at hirap, sa karalitaan at kayamanan, at sa pagkakasakit, magkasama tayo palagi. Bakit mo sisirain ang ating sumpa? Paano ka makakapagpakasal sa iba? Ginoong Clark, ilang beses pa bang kailangan kitang paalalahanan? Ang Sofiyang nanumpa sa iyo ay patay na sa apoy na iyon. Tapos na ang ating pag-aasawa sa batas at sa puso. Hindi na tayo magkahiwalay ngayon. Ang pakakasalan ko ay kalayaan ko na. Wala ka nang kinalaman doon. Hindi, Sophie. Tingnan mo, naayos ko na ang ating singsing. Hindi ko na ito sisirain. Sinusumpa ako. Pangangalagaan kita ng buong buhay ko at hindi kita pahihirapan kahit kailan. Sophie. Sophie? Sabi ng nag-ayos? Kapag naayos na ang singsing, gaya na ulit ito ng dati. Para kanino ka ba nagpapanggap? Ano naman ang mapapatunayan ng gunggong na singsing na iyan? Akala mo ba ang singsing na ito ay makakabawi sa hirap na dinulot mo kay Sophie? Si Sophie mismo ay walang katumbas. Hindi niya papansinin ang basura mo. Itago mo ang mumurahing paghingi mo ng tawad. Ginoong Clark. Sophie. Sophie, tingnan mo. Ito ang ating larawan sa kasal. Ginutay-gutay mo ito noon, pero pinagdugtong-dugtong ko. Walang pinagbago sa dati. Ang ating pagmamahalan ay maibabalik din. Justin? Oo, naipagdugtong-dugtong mo ang litrato. Pero mabubura mo ba ang lahat ng nangyari noon? Mababalik mo ba ang oras? Ayos na ang litrato, oo. Pero nandyan pa rin ang mga basag. Hindi na ito magiging perpekto at makinis tulad ng dati. Ang relasyon natin ay ganoon din. Wag! Hindi. Sophie, wala na bang pag-asa talaga para sa atin? Ituloy na natin. Sophie, ikaw pa rin ang una kong pipiliin. Kahit anuman ang nakaraan, kasalukuyan, o hinaharap, pangako ko na palagi akong magiging tapat sa iyo at hindi magsisinungaling. Ako ay palaging susuporta sa lahat ng desisyon mo.